binabayaran ng iba't ibang kumpanya para i-endorse ang mga produkto nila. Kasi naniniwala sila na paghawak ng influencer na yan, ang kanilang produkto, sigurado may bibili. Ganun po ang role ng influencer. Nakakahikayat tayo na sumunod po ang mga followers natin. Okay, Gilibers, part 2 tayo sa online sugal. So, dami po kasi talagang namumroblema sa online sugal. So, isa sa mga nag-message sa akin, meron siyang particular na mga sinisisi. Okay? Of course, sasabihin natin na kasalanan niya yun eh. Tama po tayo dyan. 100% kasalanan natin or accountable tayo sa lahat ng ginagawa natin. Okay? Pero, napag-isipan na ba natin na may contribution nga ba ang mga influencers kung bakit naging curious tayo sa online sugal? Kung bakit gusto nating subukan ang online sugal? Meron bang ambag ang mga influencers na idol natin? Okay? Tingnan natin ha. Isa po sa mga nag-message sa akin, basahin ko lang po, pero hindi ko sasabihin kung sino at di ko rin sasabihin kung sinong influencer ang tinutukoy niya. Ganito po. Isa po ako sa nalulong sa Sugal Doc. 2 years ago, may napanood akong vlog ni Blank. Okay? Bisita niya sa vlog si Blank. Alright? Which is ina-idolize ko. Simula pa lang noong nasa ganong programa siya. Pinromote niya doon yung Bingo Plus. Kung saan naikayat akong tumaya. Nanalo ako sa umpisa hanggang sa hindi ko na malayan na buong sahod ko na pala ang nauubos ko kakataya sa Bingo Plus. At marami na siyang sinabi, marami na siyang binanggit na kung saan nalugmok na siya sa sugal. Ang dulo, sinisisi niya ang influencer kasi sobrang idol niya. So, sa ating pong palagay, meron po ba talagang kasalanan ang mga influencer? Gusto ko i-define natin ng konti ha. Define natin konti ang ibig sabihin ng influencer. Alright? Ang influencer po, ibig sabihin po, meron tayong capacity to influence people to move para gawin kung ano ang pinopromote natin. Kaya may tinatawag tayong social media influencer. Kaya yung mga influencer, binabayaran ng iba't ibang kumpanya para i-endorse ang mga produkto nila. Kasi naniniwala sila na paghawak ng influencer na yan, ang kanilang produkto, sigurado may bibili. Ganun po ang role ng influencer. Nakakahikayat tayo na sumunod po ang mga followers natin. That's influencer, okay? So, gusto ko po makita natin yan. So, given that, ako po hindi ko sinasabing kasalanan ng influencer ang nag-online sugal tayo, okay? So, ano ang pwede natin maging lesson dito? Ang lesson natin ganito, wala pong masama na humanga tayo sa mga influencers, tama? Wala pong masama na sumunod tayo kung nakakabuti sa buhay natin. Pero, at certain point, at certain level, na hindi na siya congruent o hindi na siya naaayon sa personal values natin, we can immediately make a decision na hindi na kita ifa-follow. Ako po, for example, bigla ako ditong nag-endorse ng alak, ng emperador, or bigla ako nag-umawak ng sigarilyo, tapos follower kita. Eh, ayaw na ayaw mong manigarilyo, ayaw na ayaw mong magsugal, immediately you can unfollow me kasi hindi na ako aligned sa values mo. So, I think that's the only way para mapanatili nating maayos ang personal life natin. Para yung values natin na naituro sa atin ng parents natin, natutunan natin, manatiling intact. Anything na hindi align sa values mo, alisin natin sa buhay natin. Whether influencer or common people. Okay? Let's go. Let's go.